Hello? Hello. Hi, good morning. Good morning, Papa Jackson. You're calling from the Philippines? Yes po. Good morning. What's your name? Ju po. Ano po? Ju. Jiu. Ju. Mm. Korean name to ah. Siguro mga ano ka no, K-pop ka rin no? Hindi naman po masyado. O Sakto lang. ano yan? Ju, short for ano, Juicy Pin, ganon? Ang corny, ang corny. Ang corny. O hello nga pala kay Marquin Ramilo. Pang! Ano na, kamusta? Anyways, ilang taon na si Ju? 37 po. 37. Yes po. And you're calling from what part of the world? From Bulacan po. From Bulacan. Alright. From Bulacan. Saan sa Bulacan? Malapit lang po. Boundary lang ng Malabon and Valenzuela. Ah, okay. So Karuhatan area, Lagpas. Yes po. Okay. Hello, Papa Jackson. Oh my God. Ano? Nakailip na kasi ako eh. Habang kausap niyo po si DJ Cara. Ay, sorry naman. Oo, inuna ko yung harot eh. No? Pasensya ka na. Hindi kasi Okay lang, actually, masaya naman yun eh. may mga nag-PM sa akin na bago. Kaya lang, nauna ka kasi kanina, kaya inuuna ko yung mga nauna. Pag may nauna po, inuuna kong replyan. Pag hindi sumagot, di bukas, parang ganun. Ako okay lang naman din po. Waiting lang din ako sa chance. Okay. Si Ju ay 37 from Bulacan. Tama? Yes po. Okay. At anong ginagawa sa buhay ni Ju? Ano po, sa ngayon, nasa bahay lang. Pero, ano po ako, registered nurse. Okay. Nag-practice ka na? Hindi pa po. Kakapasa ko lang last November. Okay. Congratulations. Di ba? Thank you po. Medyo may sakit din, katulad din gantang Cara. Kaya medyo po yung voice is ano. Oo nga eh. Halata nga eh. Alright. Okay. May asawa ka na? Apo, Anong dahilan ng pagtawag mo sa akin? ano po, hingi po sana ako sa inyo ng advice. Medyo may pinagdadaanan pong problem with a close friend. Okay. Parang ano po. Friendship problem. Tuloy problem. Yes po. Mhm. Thank you, Lord. Hindi marital. Mhm. Kwenta mo ko. Ilang po sa Papa Jackson. Ha? Ano po sandali lang po. Medyo na ano lang ako. Wait, ginigising ko pa ulit. Ano po kasi, meron po akong best friend. Like, yung pagiging mag-best friend namin para kaming sister. Okay. So, ito pong I don't know kung baka nakikinig siya. Kasi rin din, listener din yun eh. Okay. Kasi parang lately nagkakaroon kami ng problema kasi kakakasal lang din niya. Kakakasal niya. Kakakasal lang din po niya. Okay. Tapos, na-try ko kasing huwag ako, baka mamaya kasi parang lumala pagka hindi maganda yung pagkaka-deliver ko ng kwento. Pero ang nagiging cause ngayon ng away namin is yung relationship namin nung naging napang-asawa niya. How long have you been friends? Since high school. Okay. Like, are you just close friends or you're really best friends? Like sisters na magkapatid talaga. Para nila akong kapatid doon sa household nila, para akong tinuturing ng parents niya na parang kapatid talaga. So you're practically family to each other. Yes. No, that's good. That's nice. So, yun nga po. Yung napang-asawa niya, medyo may hindi lang magandang naging. Siyempre dahil magkaibigan kami, we know kung sino yung mga naging karelasyon namin. Kasi, 37 ako, so obviously siya rin late na rin siya nag-asawa. Ako rin din medyo late na rin nag-asawa. So, Ilang taon ka na may asawa? nasa ilang taon? 7? 7 years. And your friend, your best friend just got married last year. Early this year. Okay, kailan lang? Kasi ano lang ba ngayon eh?
Okay. March. Okay. Then, Bali, ganun yun po, na pangasawa niya, matagal na niyang jowa. hindi po. Parang ang nangyari para silang, sa mga term ngayon ng mga Gen Z, dati ano sila, may situationship sila, parang ganun. Mhm. Parang parang after college namin, Okay. naging ano niya yun, kasi parang ka-work niya yung lalaki. Okay. So, nagkaroon sila ng history dati. And sobrang aware ako sa nangyari noon. And marami siyang nakwento sa akin na talagang, alam niyo po, yung di ba minsan kasi lumalagpas tayo dun sa galit nung talagang involved eh. Pagka nasasaktan din tayo for them. No, I'm not following what you're saying. Anong context niyan? Ano po, pag nagkakwento siya sa akin dati, kumbaga yung naging result nung pakikipag situationship niya, kasi di naman daw naging sila totally eh. Pero Okay. parang naging sila pero hindi naman daw sila. You are referring to the guy that she's married to now. Yes. Okay. So kinuwento niya sa'yo about yung nitty-gritty ng kanilang sitwasyon, tama? Opo. Okay. Sa akin nga nakakwento dati, years ago yung nangyari. Mhm. Medyo ano kasi, so hindi kami masyadong, para kami yung type ng mga kabataan nun, Papa Jackson, na hindi namin masyadong ano yung pagbo-boyfriend, ganyan. Na hindi na kami sa, yan, nakinig sa inyo, nagigilak na ko dito. Okay. Sabit pa kami ha. O tapos, okay. Yan. Yung libangan namin, radio, movie. So, parang balik lang po ako doon sa mga years na yun. Nung parang napapansin ko na parang nag-iiba na yung routine niya. Kasi nga lagi kami magkasama. Tapos lagi ako sa bahay nila nung mga time na yun. Parang akong anak nung magulang niya. Okay. Nung napapansin nung time na yun na parang pumapasok na siya sa pakikipagrelasyon, parang may ganun. Parang kasi lagi siyang umaalis. Ganyan. Parang ako yung tinatanong ng parents na kung may boyfriend na ba yan, ganyan, or hindi ba nagkukwento sa'yo yan. Pero nung time na yun, hindi ako nagkukwento kasi ayokong ako sa akin manggaling. Okay. So, yun po, medyo na-observe sa bahay yung changes sa kanya, na madalas siyang umalis, na instead na siya yung kasama sa pagsisimba, ako tuloy yung kasama, parang ako yung naging panganay. Hindi, tahimik din siya, inaantay ko lang din siya magkwento, pero may nakwento na siya sa akin na meron nga siyang laging nakakasama na guy from yung work nila. Tapos, hindi ko siya kasi kinukulit kung anong progress or what. Isang araw na lang noon, nagkwento na lang siya sa akin na umiiyak na siya. Na, ayun, siguro hindi maganda yung nangyari. May involved na mga ibang babae nung time na yun. So, syempre, wala pa naman din ako kumuha kung ano bang sasabihin ko. Pero alam ko, nasasabang siya kasi Ano first yun? time niya Sorry. mag-try eh. Gutom ka ba? Kinakain mo siya, sabi mo. Ano yun? Paano? Ano yun? Sorry na. Ano yun? Sorry na po. Ano po kasi, parang nung time na nangyari po yung dali nga lang, Papa Jack, inom lang po ako ng water. Sige, minum ka muna. Gusto mo mag-half bath ka na rin, kaya ka na niantayin. Pasensya namin. Huwag mo minamaliit yung pasensya namin. O, tapos, hello. Hello po. Ayan, o sige. O, tapos, So yun, nangyari po yun. Sinabihan ko lang siya na okay lang yan. Parang move on lang kasi wala pa rin po akong kumbaga pagkukunan kung anong dapat gawin. Basta ano lang po, parang tingin ko naman, na-handle niya nung time na yun na maayos. okay. So as years go by, parang on and off, nakakwento niya pa rin sa akin na nagkakausap sila, ganyan. Okay. Yung naging cycle nun is, kukwento niya na parang nagkaka-chat sila ulit, na nag-reach out ulit sa kanya yung guys. Tapos, babalik ulit dun sa parang ano na naman, nagloko na naman, na-involve na naman sa ibang girls, gano'n. So, gano'n lang po yung naging cycle niya. Tapos, siyempre ako, nakapag-asawa na po ako.
Tapos tuloy pa rin, ganun pa rin kasi para kaming magkakapatid. Yung mga kapatid niya, parang kapatid ko rin. So, Okay. ano pa rin ako, parang nakikita ko pa rin na sabi ko, parang hindi pa rin to, kumbaga parang nagka-try pa rin siya na Mm. dun sa guy na palagi niya pinagbibigyan, parang ganun. Okay. So, I let her kasi buhay naman niya yun, sabi ko, ganyan. Pero nung time na parang itong late last year, Mm. naiba po yung hangin, parang ang nangyari. Nagulat na lang ako na nag-date na sila ulit. Tapos, Nagde-date na sila ulit. Okay. mm tapos, ang parang naging release niya, kasi may bahay sila somewhere in Pangasinan. Mm. Ano po, may family picture sila during the holiday, tapos kasama na yung guy. So Okay. sabi ko, ay iba na nga to, parang ganyan. Mm. Tapos after nun, ang bilis yung pacing, nag-propose na daw sa kanya, ganyan. Mhm. Eh, siyempre, ano pa rin ako, parang ang tinatanong ko lang, sigurado ka ba? Kasi alam mo naman, lahat ng baon kong kwento dyan galing din sa'yo. Mhm. So, parang natanong ko siya kung this time ba totoo na yan, hindi niya na ba niyan sasaktan ulit, ganyan. Yung mga ano lang po. Kumbaga concern ka. Opo. Tapos Mm. sabi niya po sa akin, bigyan ko ng chance kasi lahat naman daw deserve ng chance. Parang sa akin niya sinasabi yun, Papa Jackson. Sabi ko, bakit naman hindi ako magbibigay ng chance kung ikaw magbibigay ka nga ng chance, sabi ko. Mm. Parang may isa rin kasi sa siblings niya na ayun yung parang medyo hindi rin maganda yung naging response nung nalaman na nakikipagrelasyon siya sa lalaki kasi alam din niya yung mga kwento. Paano niya alam? Napagkukwentuhan namin kasi medyo yung Hindi. age namin. Ikinuwento mo. Hindi Chismosa po ka yun. Yun. Kasi sa'yo lang kinuwento yun eh. Kinuwento mo eh. hindi naman po. Kasi may mga times, Rar, 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 rar. may mga times, Papa Jackson, na parang meron kaming yung mga gabing hindi nakakatulog. Kaya nga. Nagkakwentuhan kami, gano'n, Kaya sa bahay nga. nila. But you were the source. Hindi, alam din talaga nila. Paano nila nalaman? Alam nila kasi 'di ba lately nagsabi na siya siguro na kasama niya doon nga sa bahay nila sa ganyan. Pero yung mga bad side ng lalaki, ikaw lang nakakaalam, di ba? Hindi, alam din ng mga kapatid niya. Paano, Nagulat nga din ako eh. paano Siguro nila, nagkwento na rin siya. Opo, kasi 'di ba nung nag-asawa na ako, siguro nahihiya na siya minsan na anuhin ako, guluhin din ako kasi nag-start lang din ako nung family Okay. ko. Parang meron siyang kapatid na napagkukwentuhan na rin. Kasi medyo dalaga na rin naman kasi sila lahat. Kumbaga, pwede mo na kwentuhan. Unlike nung way back nung una, mga bata pa kasi yung mga batang yun. Okay. Tapos yun po, ang naging problema po ngayon, para pong yung lalaki, ito pala, para lang ikwento ko din po pala. Yung huli ko, may message ako dun sa lalaki. Way back year 2017 pa po ata o hindi ko na matandaan. Na tinatawanan na lang namin nung kaibigan ko kasi nga sabi ko, ano ba yan, pag inad ako ngayon ni Guy, ang huli niya makikitang message ko, first and last message ko sa kanya is napakakapal ng mukha niya. Okay. Tapos sabi ko sa kanya nun, ano bang nangyari doon? Ba't nag-message ako ng ganyan? Kasi sobrang dami niya kwento. Hindi ko na ma-recall kung bakit ako message ng ganun doon sa lalaki. Pero para mag-message ako ng ganun, siguro sobrang grabe yung iyak niya sa akin nung time na yun. Marami kasing beses na umiiyak siya eh. Na, alam mo yun, hindi kasi yun masyadong outspoken pagka... Sige lang, tuloy mo lang kwento mo, hindi mo kailangan justify ang part na yun. O tapos? Yun po, sabi ko po sa kanya, parang hindi naging... Parang napansin ko sa husband niya na parang mainap sa akin. Na parang, syempre, alam niya, nakakwento siguro niya na ako yung pinakamalapit na kaibigan niya, na ako yung naming alam doon sa mga nangyari. Pero, hindi ko nung time ng wedding, sabi ko, parang clean plate tayo, start tayo, reset tayo lahat.
na in support kami sa bago nilang journey, ganyan. Pero, ewan ko po, Papa Jackson, pero ako talaga, may mga observation ako na talagang iwas sa akin yung guy. Na Okay. parang pati yung kaibigan ko, hindi na yung friendship namin hindi na katulad ng dati. Parang pati siya, parang iwas siya sa akin dahil parang sabi ko, ano ba, hindi na ba kami magiging katulad dati dahil na pag-asawa niya na to? Mhm. Kaya ngayon, parang yung huli naming usap, medyo hindi maganda Yung? hindi naging maganda yung palitan namin ng message. Kasi meron din naman kami ulit na friend na ikakasal din. Tapos po, yung event na yun, lahat po nandun, pero yung husband niya hindi sumama. Mm. Parang, kumbaga kung inaano ko yung mga pattern, parang ako ba yung iniiwasan nito? Or isa sa yung grupo ba namin? Or, hindi ko kasi masabi. So, ang ginawa ko, tinanong ko dun sa kapatid niya. Sabi ko, ganito, kasi napansin ko, ganyan. Parang pinatunayan ko ng kapatid niya. Tingin ko rin kasi ate, ganyan. Kasi doon naman sa group nila sa kabila, sumasama naman lagi yun. Mm. So, parang lalong okay, sabi ko ngayon sa husband ko, niisip niya ba, hindi ko nakakalimutan yung ginawa niya dun sa friend ko. Mm. Pero, sabi ko, hindi ba sapat yung wedding nila, nagpakita tayo ng suporta? Tsaka, bakit parang ngayon, yung kaibigan ko kasi, parang ako yung pinapasama niya. Na, nagsumbong siya dun sa mother niya, dun sa nanay na, during yung event nung isa naming kaibigan last time, sinabihan ko daw siya na, bakit naman hindi mo sinasama ginawa ko po talaga yun. Medyo hindi lang siguro tama na may nakakarinig na iba. Siguro mas prefer niya sana kung sinabi ko sa kanya ng private. Pero kasi Anong ko sa sinabi kanya, mo? Anong sinabi mo? sabi ko po, ba't naman hindi mo sinama yung husband mo dito? Yung mga ganitong pagkakataon para naman makilala namin siya. Sabi ko. Tapos parang hindi maganda yung ewan ko kung ba't hindi maganda yung pagkakakuha niya. Pero siguro dahil yung tone ko rin nun, medyo galit din ako kasi nga, nagpa-planning pa lang, alam ko nang iwas na iwas na. Okay. Parang siya mismo hindi niya nabilang kung gaano karami yung excuses na nilatan niya sa group kung ba't hindi makakasama yung husband niya. So sabi ko, may iniiwasan talaga to. Pero hindi niya sa akin na hindi daw umiiwas talaga. So yun, medyo ngayon, ramdam ko na may gap na kami. So nausap ko din yung isa sa mga kapatid niya. Parang ang advice niya sa akin, ikaw ate, kung ano yung makakabigay sa'yo ng face kung talagang ramdam mo ganun. Kasi siya rin naman doon napapansin din niya. So ngayon, nagugulad ako kasi parang nalulungkot ako, Papa Jackson, kasi yung friendship niya, hindi naman parang magkaibigan lang kami. Parang kami magkapatid. Na parang dahil doon sa lalaki, parang iniisip ko kasi kung gusto niya sana maging okay, sana kausapin niya na, kumbaga siya yung magsabi kasi kinakausap ko naman po siya na okay na yun. Although sinabi ko sa kanya, hindi pa po 100% yung trust ko. Parang gano'n. Yun po. Parang sinabi ko po na hindi pa 100% yung trust ko, pero hindi enough para hindi ko irespeto yung decision niya. Parang gano'n. Sinabi ko naman po sa kanya yun. Ginawa ko naman clear sa kanya. Yun po. Paano yun? Okay. Oh. Inom lang po ako ulit Buhay ka pa dyan? Buhay. Yes po. Grabe kasi yung lalamunan, sobrang sakit. Ay, no. Anong tanong mo sa akin? Sa tingin niyo, Papa Jackson, saan ba ako lumagpas? Kasi Sa lahat.
Pakialamera ka eh. Totoo. Malala. Paano po? Hindi naman po ako nakialam ah. Nag-PM ka, di ba? Even before knowing the guy, nag-PM ka. Mm. Hmm. Pero ano namin yun, Doesn't dalawa matter. kaming It does not matter. Yes. That's your fault. You fired the first shot. Diba? Oo. Hanggang ngayon sa kwento mo, it's as if the guy has to prove anything to you. Bakit? Hindi mo naisip na nung panahon na yun, yung kaibigan mo yung malandi. Dahil pumapayag siya maging side chick. Galit ka sa lalaki pero yung kaibigan mo hindi mo kinokondem ng time na yun. Galit ka lang sa lalaki. Meron din naman tong time na So, say, bakit? kami dalawa, Pero bakit mo piniem kung nakikita mo yung part na yun? na ano lang po. No, that's your problem. Alam nyo kayo, if it does not mean that you know the story, you're a part of it. Yes. Totoo naman. Diba? Hanggang ngayon, di ba? Bakit sa kwentuhan natin parang may kailangan i-prove sa'yo yung lalaki? Ano kailangan niya i-prove sa'yo? What is it that he needs to prove to you? He does not owe you anything. Not an ounce of explanation. Nothing. Wala siyang kailangan patunayan sa'yo. Hindi kanya kaano-ano. He's got nothing to do with you. And the only story you know about him was from your friend who is biased. She was biased sa kwento niya. Sinabihan mo yung lalaki na makapal mukha niya nung naging kaibigan mo na sa FB. Did you even try to apologize? Hindi ko nga alam kung nabasa yun kasi Of course, mababasa niya yon. Alam mo, nabasa niya yon. Hindi ko alam. Hindi ka nag-apologize sa ginawa mo? Wala pa kami chance kasi ulit. Diyos ko. No. Kung nagawa mo mag-PM sa kanya ng mga panahon di mo siya kilala, nung naging friend na kayo, di ba pwede mo rin i-PM? Kalimutan mo na yung PM ko sa'yo Hindi na pa kami friend. Oh, it doesn't Hindi matter. kami friend. Okay, sige, sabihan, hindi pa kayo friend. Hindi mo kaya mag-PM? Because you fired the first shot. Ano po, naghihintay po ako ng chance na makausap ko talaga siya. Kasi Ba't ka pa naghihintay? Kung kaya mo naman gawin online, ginawa mo nga nung wala ka naman kinalaman sa kwento nila eh. Oo. Sige. Why? Ewan ko, mas prepared ko kasi makausap siya ng yung bakit, nagkaroon kami ng, bakit nga hindi mo ginawa yan noon? na ano po. Na personal? Ba't mo siya piniem lang noon out of the blue? Kasi I'm just following your logic, ha? Ah. Kasi po, yung time na yun, doon na doon yung kaibigan ko. Parang siyempre. No! Yung problema sa atin, siya tayo pakialamera eh. Hindi ka naman parte ng kwento na yun, nakikinig ka lang. Yung kaaway ng kaibigan mo, hindi mo kaaway yun. Noong time na yun, lumalandi yung kaibigan mo at napangasawa naman niya. Di ba, to be fair? Naging sila naman. Why is it that it feels like the guy has a lot to prove to you? Ano kailangan niya patunayan sa'yo? Nagtataka ka kung bakit hindi na sumasama yung kaibigan mo sa'yo? Of course, she has to make her choices. Wala kang kinalaman sa buhay nila, and yet it feels like you have a place sa buhay nila para magsabi na, dalhin mo dito yung asawa, ba't di mo dinadala dito? Bakit yung kailangan? Who are you para magsabi nun? Ako naman, galing lang po ako doon sa na gusto ko rin siyang makilala para naman hindi lang yung baon ko sa kanya, yung mga pangit na kwento. No, that's a privilege. That's not your right. Hindi mo karapatang yun. Hingiin yun. Pribilehiyo mo yun. It could either happen, it could not. Di ba? Pwedeng hindi mangyari. Wala kang karapatan doon. Pero hindi ba, Papa Jackson, maganda nga sana? Kasi maganda po sana. Na magkakakilala kami na hindi yun yung hawak naming kwento sa isa't isa. Maganda nga sana kung hindi ka nag-PM ng ganon. Ikaw naman nauna. Nag-PM eh. Ikaw nauna. Sagutin mo nga ako ng
I want you to answer my question very categorical. Ready? Yes po. Anong ginawa sa'yo mali ng lalaki? Sa akin directly, wala naman po. See? Nakita mo yung gaslight ng pagkakasagot mo sa akin directly. Ikaw tinatanong ko. Anong ginawa Wala sa'yo ng naman po. lalaki? Wala po. Wala. Di ba? Why do you talk as if he needs to prove himself to you? Why do you talk as if he needs to be a part of your circle because you expect him to be dahil kaibigan mo yung napangasawa niya? Why? What puts you in that position to expect that from anybody? Kasi siya, Papa Jackson, hindi kami magkaibigan lang na ano. Para ko siyang kapatid. Yun, So, andun na nga tayo. Andun na nga tayo. Okay. You've been friends. Tama? Opo. But listen to how you speak. You're completely antagonizing her husband. Asawa na niya yon. Hindi na lang niya basta kalandian yon. Asawa na niya yon. They are one already. Parang kayo ng asawa mo. Pag may nang-away sa asawa mo, sino kakampihan mo? Sagot. Asawa ko po. Exactly! Hindi ba dapat... Ngayon, tinan mo na, nauubo ka na. Kasamaan o ugali mo yan eh. Pakilamera ka talaga eh. Oo nga, pakilabera ka po eh. Totoo. Buti namin mo. Di ba? Nangingialam ka buhay nila yon. Hindi mo, noong time na yun, sige, let's be categorical with that, no? Oh, noong time na yon, nag-iiyak yung kaibigan mo sa'yo, pero sino ba may kasalanan? Bakit siya na ano nun? Di ba siya rin naman? That's how much she liked the guy. Tama? Opo. Pumapayag siyang side chick ng panahon na yon. Pero galit ka sa lalaki, hindi mo kaibigan mo, hindi mo pinagsabihan. Maraming beses ko din sa sinabihan. Okay, now you did your part. Hanggang doon ka lang. Hindi ka dapat para mag-PM kung kani-kanino. O sige nga, kunyari, anong kakapalan na mukha ang ginawa ng lalaki? Na ano po? Anong kakapalan na mukha ang ginawa ng lalaki? Ayun, makapal mo nga niya, piniyam mo siya, anong kakapalan na mukha ang ginawa niya? Hindi ko na nga maalala yung sa dami po ng No, kwento but we ng know the story. You know kaibigan the story. What is it that triggered you? Anong naiisip mong, bakit mo nasabi yun? Bakit makapal mukha ng lalaki? Kasi parang parang nakipag-communicate ulit siya doon sa friend ko. Kasi yung friend ko naman, syempre nakita ko nagiging okay na naman siya. Parang binibigyan niya ulit ng chance. Tapos, Paano naging makapal mukha niya? Eh, they are two consenting adults. oo nga. Paano naging makapal mukha Ano niya? lang, parang out of galit lang, Papa Jackson. Sus, ano problema nyo? Pag nakwentuhan kayo, akala nyo kasama kayo sa kwento, hindi kayo kasama dyan. Mas galit. You are a third person looking in. Hindi ka naman pamilya. Kaibigan ka nun. Okay, andun na tayo. Let's put respect to that part. Nagtataka ka kung bakit iniiwasan ka ng kaibigan mo. Ay, malamang, antagonistic ka sa asawa niya. It's as if you have a role to play sa buhay nila. Magkasama na sila. Ano ka ba? Kakasal lang nila. Did you attend the wedding? Opo. Andun ka? Opo. Did you talk to the guy? Yes. Hinag ko pa nga siya eh. Oh, nagsorry ka? Hindi po, sorry. Mm. Nagsabi po ako na ingatan niya yung kaibigan ko this time kasi naniniwala ako na sila talaga nilaan ng Panginoon sa isa't isa. Well, Mga ganong salita I'm po. sorry, those are vows. Diba? Those are words that were meant, diba, to say publicly. Doesn't mean you mean those. Tiniyakap ko siya para nga i-break na yung parang meron kaming silent gap eh. Pero nung niyakap ko siya, nag-hug back naman siya sa akin. Malamang, Sabi niya, hindi importante yan. Importante, what happened after. O, ba't kayo nag-umpisa maglayo ulit?
yun po, yung mga sumunod na event, yung turn na po nung isang kaibigan namin, na ibalik nila yung, parang, yung favor ng effort, support ng time nila. Hindi siya present. Dahil parang iwas siya. Baka busy lang and you give meaning to it. May binigay naman tong dahilan yung, Wala naman siyang pag, obligasyon. He has no obligation to be there. He has no obligation to be there. Tama ba ka mali? tama naman po. Why, what would you demand? Maganda lang po kasi sana kung nakakasama na namin siya. At nakakapag-start ulit ng No. You cannot make him make that a part of his priorities. Kung hindi niya gusto yung mga ganyan, if he has outgrown that part, you have to respect that. You cannot take it against him. Hindi rin kami mahilig sa labas-labas, Papa Jackson. May event lang din yung kaibigan namin. It doesn't matter. You cannot oblige him. Okay. Asan ba yung Okay laba? po. Asan ba yung labaha ko dito? Huwag kang ganyan, ate. Huwag kang ipakilamera sa buhay ng ibang tao. Mm-mm. Di ba? Itinan mo yan, magkaibigan kayo, and here you are. You are now a source of their stress. Ano man ang pinagdaanan nila, kalandian noon, ano man, it turned out well. Naging mag-asawa sila. They are now together. Di ba? They have their own different priorities in life now. If the guy, kung ayaw ng lalaki to attend to this petty party na yan, o kung event man yan, kung ano man yan, at because it does not suit his interest, you cannot oblige him. But wala kang support. Hindi naman niya kayo kaibigan eh. Hindi niya kayo kaibigan. Asawa niya kaibigan niyo, hindi kayo kaibigan niya. Hindi siya pwedeng obligahin. He is not a part of your circle. Hep, hep. Hooray. Yan, tama. Alam mo, ikaw atribida ka, no? Ikakapahamak mo yan. Paano yun? Hindi na kami magiging katulad ng dati dahil Dahil? Dahil ganun po. Ganito yung naging circumstance. Well, I don't know. But I don't think it will help if you antagonize the husband. Asawa niya yun eh. Nag-sorry naman ako dun sa friend ko. Well, Kasi it will not happen overnight. Kasi kung yung lalaki bad trip sa'yo, you have to understand that your friend will always choose her husband. Nandun ka nga na sumampa sila sa altar eh. Pipiliin niya yon. Oo. Nakakahiya nga pinag-uusapan natin to. Hindi niya buhay to eh. Hindi mo to buhay eh. Kaya nga po iniingatan kong hindi na mag-go into details. Diba? Kasi You are completely alien to what they want to do with their lives. hindi ko kasi alam kung paano tayo mapupunta dun sa direction na ang concern ko talaga yung kaibigan ko lang, Papa Jackson. She made Kaya No. She made her choice. If she's going to lose a limb in the process of her having that choice, that's none of your business. Lungkot lang naman yun. Diba? Look. Alam mo ang tawag dyan? Ano po? That's called growing up. Nakakalungkot lang. Well, you now have your own family. Focus ka sa family mo. Tapos na yung panahon na, di ba, yung mga tropa-tropa ninyo, okay yan. It's good to have friends. Pero iba na yung priorities ng mga buhay ninyo. Ikaw ang priority mo, yung pamilya mo. May anak ka na ba? Wala pa po. Mag-alaga ka ng 7 fingers na paano may kausap ka, halaman. Ano na? Ano po yan? 7 fingers. Yung halaman na pag may 7 na dahon sa isang stem. Yung money tree? 7 fingers tawag namin dyan.
Okay. Mm. Marami kami nun. Ayan, tama. Pag nakakita ka ng 7 fingers, swerte daw yung pitasin mo, sampal mo sa sarili mo para magising ka sa pinagagagawa mo. You have outgrown it. You're 37. You now have your own family. They now have their own family. Probably they have outgrown this. Diba? Hindi niya kayo kaibigan. You cannot oblige him to enjoy your company. Hindi niya kayo friends. Ang friend niya yung babae. Mag-asawa na sila. You cannot take it against him na hindi kasi ma'am walang support. Support, kaibigan ba niya kayo? Hindi niya kayo kaibigan. Hindi niya kayo kaano-ano. He has no motivation to please any of you. Yan naman, nagkakasakit ka na sa pagiging chismosa mo. Tigil-tigilan. Ako, sinasabi ko sa'yo talaga. Hindi naman ako chismosa, Papa Jackson. Ay, hindi ba? Hayaan mo na sila. I mean, if you're really friends, di ba? You're going to cross paths again. Hindi naman mawawala yan eh. For now, wag niyong hayaan ikaw at saka yung mga iba pang kaibigan niya na maging source kayo ng away ng mag-asawa. Hindi yan tama. Sabi ko na nga ba, tawag ako sa'yo eh. Alam mo naman, prangka May yung papa mo. May next step na kasi dapat akong gagawin, Papa Jackson, dahil nga nababother, apektado pa ako kasi nga yung huling conversation hindi nga maganda yung naging ano. Pero nag-apologize naman ako kung ano man. Pero nasa point na po ako na kakausapin ko na yung si mother. Bakit? Si nanay din. Hindi mo, that's none of your business. Ano ba? Kasi po, very close yung ano namin. But it does not make you a part of their lives. Hala siya. Anong takbo ng utak mo? Ba't mo naiisip to? Ayoko kasing mapansin nila na pag magkakasama na... Hindi mo business yon. Hala ka. Hala siya. Paano yun, hindi ko sasabihin sa kanila na hindi okay sa akin yung napang-asawa nung anak nyo, kaya parang hindi na kami ganun ka-close. Kasi nakikita nila yun eh, dahil nakita nila kami kung paano kami, how we grow up together, parang ganun. That is her family, that's not your family. You are in no obligation to explain yourself to them. Sama mauwi ito, hindi ikaw kamag-anak. Siya yung anak. Okay. You always put that, di ba, sa utak mo. Instill that in your brain. Sa mapunta ito, hindi ka kasama sa pamilyang yon. Hindi ikaw yung kamag-anak. Siya yon. Di ba? You cannot rally these people to take your side as a, di ba? Tapos siya yung parang alien. Hindi naman ikaw yung anak, siya naman. Hindi din yun yung goal. Gusto ko lang pong sabihin, kasi alam ko nakakarating na po sa kanila. It's not your place. Oh my God. Ayoko rin po kasing masira yung ano. It yung is not your place. You have no role to play. Sa buhay. Oh my God. Pa-English ako ha. What? Sige po. Wow, parang pumayag ka lang. Sige po. Hindi pa. Hindi ka ba busy? Alam mo, pag sobrang wala kang magawa, gusto mong pakialaman yung buhay ng iba, may mga payo ako sa'yo. Humanap ka ng arwana, antayin mong kumurap. Matagal ka magiging busy, kakaabang niyan, promise. Humanap ka ng pamangkin makulit, kurutin mo, unahan mong umiyak, ganun. Diba? Marami kang pa pwedeng gawin para hindi mo sila pagkaabalan dahil buhay nila yan. Ngayon lang naman po, hindi ko sila laging nagiging problema. Focus sa buhay niyo mag-asawa. Okay? Opo. Thank you. Opo, nakuha ko naman po yung sinasabi niya sa akin.
Good. Pasensya ka na sa akin. Prank ka lang ako, ha? Hmm. Now, I want you to... Apa. Okay, I want you to listen carefully. I'm going to tell you something. Okay. Okay. On the other hand, I appreciate that you are being just a good friend to your friend. Tama? Are you listening? Yes. But you have to trust that your friend is matured enough to decide on her own. Look, all the accumulated mistakes na nagawa niya, it led her to where she is at right now. She married the guy she wants. Your friend is a risk taker. She knows exactly what she is doing. She knows what to risk, she knows what to keep, she knows what to invest to, and what not to invest to. May sarili siyang utak. She can make her own decisions. She can make her own sound choices. She does not need you to tell her how to fix her family, how to be close to her own family. That is not your place to do. Do not overboard. You are so overreaching. That's not okay. Okay? Okay. I know that you're a good friend, pero hindi mo pwedeng ganyan. Saan ba yung mister mo? Pumasok. Yan, yan ang pag-aabalahan mo. Pero sinabi din niya po sa akin yan. Oh, Okay na yun. Lalaki, ganyan naman, di ba? Mag-ingat ka palagi, ha? Yes, thank you. Congrats sa bago mong Oy, salamat. nakapalo kami sa'yo lagi. Like kami nakikinig. Oh. Yes. Di nga matutuloy yung namin, Papa Jackson eh. Kasi Alin? balak namin magtipid nung asawa ko sa anniversary namin kaya pupunta kami sa booth. Huwag ka mag-alala. Meron pa rin kayong pwedeng madalaw na booth. Magkakaroon na ulit yan. Mas malaki, mas bongga, mas... Wow! Grabe! Tapos pinutol nyo yung kasiyahan namin kasi nag-start na ulit kayo ng sipa with Kuya Chico tapos nawala naman kagad. Magaling yung yung nanguha ng posisyon magaling yung mga desisyon niya nakakatulong sa istasyon Anyways, ikaw pa simuno ka. Huwag mo akong tinitrigger mo ako. Sige na, babay na. Talent mo talaga yan no? Talent mo yan, ha? Hindi, gusto ko lang malaman mo, chance ko itong sabihin na follower mo kami. Ay, salamat. Pag nagkita tayo, pag dinalo nyo ako sa bago kong istasyon, wag mo nang banggitin na nag-usap tayo, ha? Apo. Good luck to you. I hope that you and your friend, di ba, will find your way back into each other, di ba, without the heavy baggages, okay? Yes, sana. Thank you po. Salamat, madam. Bye-bye.